Naidlip lang ako saglit sa loob ng punerarya. Pero pagising ko, bukas na ang mga kabaong at ang makas nakakatakot. Ang mga laman nito humihinga. Gabi iyon, pasado 12:00. Pinapunta ako ng kaibigan kong si Kaloy para samahan siya kasi may iniwan daw na kabaong sa loob ng viewing room na kailangang bantayan. Sabi niya, baka raw may mga batang pilyo na pumasok o may mga hayop na makialam. Bernie, sama ka muna. Huwag ka nang magreklamo. Mahaba pa duty ko bukas eh. Sagot ko, sige na nga. Pero siguraduhin mong may kape tayo. Baka antukin ako dito. Sumama rin ang dalawa pa naming kakilala na si Ana at si Agnes. Para bang trip lang namin iyon. Kwentuhan, tawanan, kahit medyo nakakakilabot ang paligid. Ang dilim ng hallway ng punerarya. Malamig ang hangin at tila ba may kuwalong nakatingin sa amin mula sa mga sulok. Habang nagkukwentuhan kami, biglang nagsalita si Agnes. Uy, parang may naririnig akong humihinga. Nagtawanan kami. Ang sagot naman ni Kaloy, loko ka talaga, huwag kang mananakot. Pero habang tumatagal, ramdam ko rin ang bigat ng hangin. Yung tipong kahit wala kang nakikita, parang may presensya sa paligid. Dahil sa sobrang antok, hindi ko na namalayan nakatulog ako sa isang bangko malapit sa 3 kabaong na nakahilera. Tahimik ang lahat hanggang sa bigla akong magising. Pagdilat ng mata ko, una kong napansin na nakabukas ang mga kabaong. 1, 2, 3. Lahat sila nakabukas. At ang mas nakakapangilabot, may mga mata sa loob. Hindi sila patay. Gumagalaw ang dibdib nila. Humihinga sila. Kinabahan ako. Agad akong ginising ni Agnes. Uy, gumising kayo. May gumagalaw sa kabaong. Nagmumura pa si Agnes habang bumabangon. Pero nang makita niya ko ang nakikita ko, namutla siya. Barney, hindi pwede mangyari yan. Patay na yung mga yan kahapon pa. Lalo kaming kinilabutan nang marinig namin may umuungol mula sa isa sa mga kabaong. Mabagal, mabigat, parang nagmumula sa kailaliman ng dibdib. Kaloy, anong gagawin natin? Bulong ni Ana habang nanginginig ang boses. Naglakad si Kaloy papalapit para silipin. Pero bigla na lang gumalaw ang kamay ng nakahiga at dumapo sa gilid ng kabaong. Halos sabay-sabay kaming napatras. Huwag mo nang lapitan, baka hindi na tao yan, ang wika ni Agnes. Tumakbo ako papunta sa pinto pero nakasara ito. Kahit anong pihit ko, hindi gumagalaw ang seradora. Para bang may humahawak mula sa loob para hindi kami makalabas. Naririnig namin ngayon ang sunod-sunod na malalalim na paghinga. Sabay-sabay mula sa 3 kabaong. Dahan-dahan silang bumabangon. Ang mga mata nila mapuputi, walang itim. Parang hindi sila tao. Diyos ko, ano to? Ang wika ni Ana. Sumigaw ako. Hindi kami nandito para manggulo. Kung ano man kayo, wala kaming masamang intensyon. Pero lalo silang lumapit. Mabagal, nakayuko, at parang may hinahanap. Sa sobrang takot napaluhod si Agnes at nagdasal ng malakas. Para bang milagro, biglang tumigil ang 3 nilalang. Tumayo sila sa gilid ng kabaong. Nakatingin lang sa amin na parang walang emosyon. Ilang segundo lang, isa-isa silang bumalik sa loob ng kabaong. Sumara ito na para bang may puwersang hindi namin nakikita na nagtulak. Tahimik, wala nang ingay. Tanging tibok ng mga puso namin ang naririnig. Pagkatapos ng ilang minuto, bigla namang bumukas ang pinto ng punerarya. Wala namang tao sa labas. Nagkatinginan kami. Pawis na pawis. Nanginginig. Pero agad namin sinamantala ang pagkakataon at sabay-sabay kaming tumakbo palabas. Pagkalabas namin nagsalita si Kaloy. Bernie, huwag mo na sana ang kwento ito kahit kanino. Baka isipin nilang guni-guni lang natin ito. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung ano talaga ang nakita namin. Mga kaluluwa ba? O ibang nilalang